So, itutuloy natin yung ating kwento. Nasa templo na si Jesus, kasi nga, nung sinabi nung mga kapatid na magpunta siya, sabi niya hindi siya pupunta. Pero pinauna lang niya yung kanyang mga kapatid at sila nga ay nagpunta sa Jerusalem. Tapos siya naman nagpunta din, pero sakto na yung magsisimula na yung ah, Feast of the Booth or yung Feast of the Tabernacle. Tapos, yun nga, para shortcut at walang makakakita sa kanya, walang makakapansin, sa Samaria siya dumaan. Tiyak na doon siya dumaan kasi sabi doon sa kwento, 'di ba, na sabi doon sa naunang kwento last week na hinahanap siya ng mga tao pero hindi siya makita doon sa crowd. Tapos nung magsisimula na yung programa, kumbaga, nandoon si Jesus, nakausap niya yung mga tao doon sa labas ng templo. Kung matatandaan ninyo, ipinakita ko sa inyo noon yung kung paano hinati yung templo. Yung sa Holy of Holies, tapos dun sa pinag-aalayan nila ng mga, dun sa pinagsusunugan nila, tapos yung outer. So, bale, tatlong, yun, di ba? Tatlong hati. Yung pinaka-inner at tapos yung gitna, tapos dito sa labas. So, nakita nila si Jesus nakausap yung mga tao doon sa labas. Itutuloy natin yung kwento, basahin natin sa verse 14 ng chapter 7 hanggang 24. So, sabi dito, about the middle of the feast. Ito na. Nasa kalagitnaan na ng piyesta. Hindi natin alam kung middle of the week kasi isang linggo yun, di ba? Basta sinabi dito, middle of the feast. Jesus went up into the temple and began teaching. The Jews therefore marveled, saying, how is it that this man has learning, when he has never studied? So Jesus answered them, my teaching is not mine, but his who sent me. If anyone's will is to do God's will, he will know whether the teaching is from God or whether I am speaking on my own authority. The one who speaks on his own authority seeks his own glory, but the one who seeks the glory of him who sent him is true, and in him there is no falsehood. Has not Moses given you the law? Yet none of you keeps the law. Why do you seek to kill me? The crowd answered, you have a demon who is seeking to kill you. Jesus answered them, I did one work and you all marvel at it. Moses gave you circumcision, not that it is from Moses but from the fathers. Ito yung tinutukoy dito ay si Abraham. Kay Abraham naman talaga nagsimula yung circumcision. And you circumcise a man on the Sabbath. If on the Sabbath a man receives circumcision, so that the law of Moses may not be broken, are you angry with me because on the Sabbath I made a man's whole body well? Do not judge by appearance, but judge with right judgment. So, titignan natin naman yung conversation nila doon sa templo. Kasi nga, di ba yung mga tao hinahanap siya. Tapos, nung nakita nila, gulat sila kasi nagtuturo na. Ang sabi naman nila, yung isa nilang objection ay, ito, nilagay ko. So, yung setting natin ay sa templo, yung objection nila ay sa verse 15. How does this man know letters having never studied? So, dun sa mga nakaraan nating pinag-usapan, wala silang makitang mali kay Jesus. Lahat ng sinasabi niya ay katotohanan at pawang katotohanan lamang. At lahat naman yung ginagawa niya, wala silang maiaakusa sa kanya. At ito ngang nag-iisa niyang kasalanan ayon sa batas nga ng Hudyo ay ang paggawa niya ng milagro nung
Sabbath, na yun yung dahilan kung bakit siya gustong patayin. Natatandaan ninyo doon sa chapter 5, yung pinagaling niya yung pilay, tapos nagalit yung mga Sanhedrin, nagalit yung mga Pharisees at Sadducees sa kanya dahil nga nilabag daw niya yung batas ni Moses. Yun yung akusasyon sa kanya. So wala silang wala sila talagang matibay na dahilan kung bakit ayaw nila kay Kristo. Kaya naman inaatake nila yung kanyang credentials, kumbaga, na sinasabi naman nila, paano to natuto, hindi man lang siya dumaan sa pag-aaral. Kung sa panahon natin ngayon, paano natuto yung si Jesus, hindi naman siya nag-aral ng theology. Parang ganon, example lang yun. Ina-accuse nila sa kanya kasi nga wala sila makita na talaga namang magpipin down sa kanya na masasabing kasalanan nga talaga. So, wala kang makitang masama sa tao, tignan mo kung saan siya, yung personalan na, kumbaga. Kaya tinitira nila sa personalan ng, sasabihin na nila, wala naman degree yan. Si Paul ay under siya sa master niyang si Gamaliel. Ganon sila, yung mga rabbi nung araw, nung panahon ng mga Hudyo, may mga tinitrain sila. Ayun nga, yung discipleship na sinasabi natin ngayon. Parang si Jesus, kumuha rin siya ng 12 estudyante niya at yun yung dinidisciple niya. Ganon din yung mga rabbi noon. Kaya nga, yung mga Pharisees, sila nga yung sinasabi sa Biblia na teachers of the law, yung mga Sadducees. Kaya nagtataka sila kasi wala naman silang naging estudyanteng Jesus. At kilala nga nila kung saan nanggaling si Jesus. Alam naman nila yung mga kapatid, kung sino si Maria at si Jose. So, alam na alam nila, kilalang kilala nila itong si Kristo. Kaya naman, nagtataka sila kung saan nanggaling yung kanyang karunungan, yung kanyang magagandang ginagawa. So, ang hirap intindihin din yung mga tao, kasi ang nangyayari, lumalabas na si Jesus lagi ang tama at ito nga teachers of the law ay sila lagi yung may correction. Na sa tingin nila, bakit ganon? Hindi lang nila maintindihan na walang mali kasi nga Diyos itong Jesus. Ayaw nilang paniwalaan yung kiniklaim ni Jesus na siya nga yung anak ng Diyos doon sa previous chapters na ating mga napag-aralan na. Sa atin ngayon, madali kasi babalikan na lang natin yung chapter 6, 5, 4, 3, 2, 1. So, masasabi natin na anak nga siya ng Diyos, kaya naman wala siyang mali. Sa kanila, ang pinagbabasihan nila lagi ay ito ngang batas ni Moses. At yun yung lagi naman tinitira din ng Diyos na sinasabi nga niyang kayo yung tagapagbantay ng batas, hindi niyo naman itinuturo, hindi niyo naman ginagawa kung ano talaga yung sinasabi ng batas. So, ito nga mga tao, pagka ganun, di ba, nagiging defensive tayo minsan yung sinasabi, wala naman na pag-aralan yan bakit mo paniniwalaan? Lalong-lalo na sa pagpili ng mga politiko, piniprefer yung, ito si abogado. Ayun pala, corrupt. So, yun sa natin, sa pangunawa natin, sa ating panahon, meron din ganun sa panahon nila. Kaya hindi sila naniniwala dito kay Jesus kasi nga alam nila kung saan nagmula. Wala siyang pinag-aralan, anak siya ng karpintero. Hindi siya dumaan sa masusing pag-aaral dun under the Pharisees and Sadducees or sa mga rabbi nung panahon niya. So, yun yung pinangtitiran niya sa kanya kasi parang silang naiirita sa righteousness ni Jesus.
'Di ba natatandaan niyo yung sinabi ni Ate Sonia last Sunday na ang hirap siguro maging kapatid ni Jesus, ano yung wala siyang mali, wala siyang, ah, ano tawag dito? Yung wala kang maipintas sa kanya. Tapos sasabihin siguro ni Moses, buti pa itong si Joseph, buti pa tong kuya niyo, hindi siya pasaway. Sasabihin niya dun sa mga kapatid. Eh, kaya siguro, sarili kong opinion lang to kaya siguro ayaw ng mga kapatid niya rin sa kanya. Kasi nga, para sila nasusunog pagkakatabi nila si Jesus kasi wala silang maipipintas sa kanya. So, yun, ganun din yung mga tao. Kaya naman ang tinitira nila, ito nga, yung parang credentials niya na kung saan nagmula yung kanyang karunungan, saan nagmula yung kanyang pinagsasabi. So, titignan naman natin yung answer ni Jesus dun sa verses 16 hanggang 19. So, sabi ni Jesus dito, Jesus said to them in answer, "My teaching is not my own. It comes from Him who sent me. If anyone is willing to do His will, he will know about the teaching, whether it comes from God or whether I speak on my own initiative. He who speaks on his own initiative seeks his own glory. But the one who is true is the one who seeks glory of him who sent him. There is no wrong in him. Has not Moses given you the law? Yet none of you practices the law. Why do you seek to kill me?" Sabi ni Jesus na, na sumagot. So, hati-hatiin natin yung sagot ni Jesus. So, yung kine-claim ni Jesus doon, yung kanyang authority ay nagmumula nga sa Father at ipinapakita niya yun sa kanyang testimony, doon sa kanyang pamumuhay, doon sa kanyang pananalita, doon sa kanyang pananalangin sa Diyos Ama, doon sa kanyang obedience sa Diyos Ama. So, sinasabi niya, kaya ko to sinasabi kasi sinusunod niya nga yung sinabi nung who sent him. At yun nga yung God the Father. Kasi nung bago pa pumunta si Jesus, lahat ng prophet ay spokesman ni Yahweh. Kamukha ni Moses, nila Isaiah, nila Daniel, sila Ezekiel, sila Jeremiah. Sila lahat ay tinawag ni Yahweh para sila yung tagapagsalita niya. At ngayon nga, ito mismong si Jesus na anak ni Yahweh ang siyang kausap nila. Kaya sinasabi niya na I say to you. Kasi sa panahon nila Moses, thus saith the Lord. Sinasabi to ng Diyos. Pero pagdating ni Jesus, ako mismo sinasabi ko to sa inyo. So yung dating sa kanila, doon sa mga Pharisees, mas mataas si Jesus kaysa doon sa mga prophets. Dahil doon sa tono ng kanyang pagsasalita. Kasi nga, kung ikukumpara natin yung pananalita nila Jeremiah, yung lagi nilang sinasabi na, "Thus saith the Lord." Ito yung sinasabi ng Panginoon. Pero pagdating dito kay Jesus, sinasabi niya na, sinasabi ko sa inyo na ganito, na ako nga ay galing sa Ama, na ako nga ang siyang sinugo ng Diyos na maging ganito. So yun yung claim ni Jesus na naiintindihan nitong mga authorities ng Judaism or sa Jewish community. Kaya naman sila nag-aalangan na maniwala kasi ang alam nilang Messiah ay yung conquering king. Yung bang mas kasi doon sa prophecy nga naman ni David ay mas mataas siya kaysa kay Haring David, yung papalit sa kanyang hari. Kaya lang hindi nila naiintindihan na ito nga ay sa second coming, pero itong first coming niya ay ito siya, tao siya, na siya yung magiging alay.
Hindi pa nila nagegets nung panahon nito. Itong pinag-usapan natin. So, yun yung mahirap na unawain nitong mga Pharisees and Sadducees or sabihin natin yung Sanhedrin. Isa pa ay kinontrast ni Jesus yung true teacher of the law from a false teacher. So yung sabi niya doon sa verses 17, if anyone's will is to do God's will, he will know whether the teaching is from God or whether I am speaking on my own authority. 18, the one who speaks on his own authority seeks his own glory, but the one who seeks the glory of whom who sent him is true, and in him there is no falsehood. So, patama rin ito sa mga teacher of the law, sa mga Pharisees and Sadducees nga, sa mga high priest, na sinasabi ni Jesus, makikita nyo naman madidiscern ninyo. Kasi pagka yung true teacher, truth and righteousness ang itinuturo to the glory of God. So ginagawa niya yung ipinagagawa sa kanya ng Diyos Ama. Kung babalikan din natin nga yung mga prophets nung bago magpunta si Jesus, sinusunod din nila at hindi sila takot na sabihin kung ano yung pinasasabi sa kanila ni Yahweh. At ito nga false teacher, sabi ni Jesus, ay false obedience and then for their own glory. Yung parang sinusunod nila, kamukha nga ng mga Pharisees na to na sinusunod sila para sabihin ng mga tao na ay ito si religious. So yung dahilan ng kanilang pagsunod ay para sila ay parangalan, para sila ay maitaas. Kaya ang sabi nga ni Jesus sa Matthew, Mark at saka sa Luke, may mababasa kayo na you hypocrites. Yung mga ganyan. Na panlabas lang na pagsunod pala yung ginagawa ng mga to. Kaya masakit ito para sa mga teachers of the law kasi accusation din ito ni Jesus sa kanila. Na ako, yung parang yung sinasabi niya na makikita niyo naman pagka yung true teacher, katotohanan at pawang katotohanan lamang at hindi yung kanyang hindi yung kanyang yung glory. Hindi yung kasikatan niya ang siyang hindi niya pinapangarap na siya ay maging sumikat. Kundi ang gusto lang niyang gawin ay gawin kung ano'y pinagagawa sa kanya ng Panginoon. Yun yung sinasabi ni Jesus. Pero sabi niya, yung false teacher, di ba, natural sa tao na ang sarap ng feeling pagka ina-appreciate ka ng tao, yung sinasabing ikay mahusay, sinasabing ikaw ay mabait, sinasabing ikaw ay mabuting tao. Nakakaano yun nakakapagpalaki ng ego. Kaya lang, ayun nga, minsan pagka ito'y hindi na control, kita nyo, ang daming mga nagtuturong, malalaki na ang ulo. Kaya minsan, downfall din yung ina-appreciate ka ng tao, yung ikaw ay magaling, tapos ikaw ay mabuting tao, marami kang natulungan. Ang nangyayari tuloy, pagka hindi yun nabantayan, kaya tayo gumagawa ng mabuti para i-appreciate tayo ng tao. So, yun yung sinasabi ni Jesus dito na patama doon sa mga nakikinig sa Kanya. At delikado to. Sa akin, minsan, tumataba rin yung aking utak Kaya lang, sabi ko, hindi to tama. Hindi to tama. Kaya, dapat aware din tayo kung ano ba talaga yung
intention natin kung bakit natin sinusunod ang Diyos. Para ba sundin ang Diyos o para sa ating pansariling tawag dito, karangalan. Kasi pwede yun. Lagi kang nagsisimba para sabihin ng tao na, ay, si ano, para pala simba. Napakabuti niyang tao. Pero pagka walang nakakakita, kamukha ng mga pinatatamaan ni Jesus dito, iba pala yung kanilang pinagagawa. Kaya madalas yung sinasabi ni Jesus na kayong mga ulupong, malinis kayo sa labas, pero kayo'y mabaho pala sa loob. Yung mga ganyang salita ni Jesus na masakit din sa tenga, kahit sa atin ngayon. So, yun yung point ni Jesus doon sa objection nilang, how does this man knows letters having never studied? Sa pangalawang objection, ito, hindi sila makasagot kasi sino ba kasi ang makakatalo sa Diyos? Kaya ang sinabi nila, you have a demon. Sabi nila ganyan. Wala sila may sagot. Kaya ang tanging nasambit lang nila, ikaw naalihan ng masamang espiritu. Sino ba yung gustong pumatay sa'yo? So yun yung yung sinabi ng mga tao, hindi nila alam yung nangyari nga nung chapter 5 na Sabat na hinahunting nga si Jesus, 'di ba? Yung iba dito, kaya dun sa nauna natin na verses dito sa chapter 7, may nagsasabing he is a good man, may nagsasabi rin na he is leading the people astray. So hati yung mga tao kasi hindi naman lahat nung nandoon nga sa panahon na to sa templo na hindi nila alam kung anong nangyari doon sa chapter 5 na may pinagaling nga rin siyang anong tawag dito, baldado. So, wala silang may sagot. Pwede rin pala yun, yung pagka wala kayong na maisagot, sasabihin niya na ikay inaalihan ng masamang espiritu. Kamukha nito sinabi nila. Kasi wala talaga silang maiaakusa sa kay Jesus. So, sumagot ulit si Jesus, hindi na lang niya pinansin yung mga pinagsasabi nila, Kasi sabi niya sa verse 21, Jesus replied to them, I did one work and you are all amazed because of it. Ito yung one work na tinutukoy dito, ito nga yung dahilan kung bakit galit yung mga ano tawag doon? Kung bakit galit yung mga Pharisees sa kanya. Yung sa chapter 5, yung nagpagaling nga siya ng baldado. So sabi niya dito, Moses has given you circumcision. Not that it comes from Moses but from the patriarchs. Ito nga yung sinabi ko kanina na hindi naman kay Moses talaga nagsimula yung pag-circumcise sa mga bata. And you circumcise a child on the Sabbath day. So, nagsucircumcise din pala sila pagka 8th day ng babying lalaki at tumapat sa Sabat, kailangan i-circumcise nila yon. So, exception yon sa Sabbath. If someone receives circumcision on the Sabbath in order that Moses' law should not be broken, are you angry with me because I made the whole man well on the Sabbath? Ito yung sinasabi ko kanina sa chapter 5, itong tinutukoy ni Jesus. Do not judge by outward appearance, let your judgment be righteous judgment. So pinapakita rin ni Jesus dito na no one ever keeps the law of Moses. Sabi niya, hindi nyo nga sinusunod yung
utos ni Moses na pinagmamalaki ninyo eh. Yung parang ganun. Kasi nga, wala naman talaga makakasunod sa utos ni Moses. Walang makaka-perfect doon. At yun yung pinagmulan ng Romans 3, 1-20 ni Paul na sabi niya na, "For all have sinned and fall short of the glory of God." Romans 3:23. Romans 3:23 ba yun? Basahin ninyo na lang yung Romans 1-20 na sinasabi niya na mabuti yung utos ni Moses kasi nga para siyang salamin na ipinapakita kung gaano makasalanan ang tao. Kaya mabuti yon. At dito dito rin hinuhugot ni Jesus yung kaniyang defense sa kanila kasi nga lagi nilang ngangalandakan na ito ikan si Law of Moses ang aming sinusunod na sinuway mo naman. So, para bang yung abogado kami tapos ikaw wala ka naman pinag-aralan eh. Tapos kung makapagsalita ka eh ganon. Yung ganon sa panahon natin ngayon. Example lang 'yon. Yung sinasabi nila, ayun nga, sinusunod nila yung Law of Moses na sa Law of Moses, pagka-Sabbath nga, ay wala naman talaga magtatrabaho, utos ng Diyos yon. Pero, sabi nga ni Jesus, so gumawa uli siya ng contrast. Sabi niya, pag nga nagso-circumcise kayo, kahit Sabat, ginagawa niyo rin. Yung ba naman pagalingin ko yung tao eh? Bakit? Ano ang diferensya nun? Hindi ba mas mabuti yung aking ginawa kaysa dun sa pag-circumcise lang? Yon. So, sa point number 2 tayo sa letter B, Jesus contrasted the good and the better. So, good yung law of Moses. At yun nga, yung example na ginamit dito ay circumcision during the Sabbath. Doon sa argument naman ni Paul, mababasa ninyo pagka sinabing law of Moses, ito ay law of works. Mababasa yan sa Galatians at saka sa Colossians, pero mas pinag-usapan ni Paul ito doon sa Galatians. Tapos yung law of God is better. Kasi circumcision lang yung ginagawa ng mga to pagka-Sabbath. Pwede yon. Mas maganda nga naman yung ginawa ni Jesus kasi nagpagaling siya ng may diferensya eh. So, demonstrate ni Jesus dito na mas maganda yung law of God kasi nga ito ay law of grace. Balikan natin yung kwento nung may diferensya, yung hindi siya makalakad, hindi siya makabangon. Hindi naman niya hiningi kay Jesus na siya ipagalingin, di ba? Pero pinuntahan ni Jesus para siya ipagalingin. So, anong tawag doon? Yung undeserved favor. Grace. Yun yung pino-point out ni Jesus dito. Na mas maganda yung ini-offer niya kasi nga, wala nga makakagawa ng saktong law of Moses eh. Ang requirement ni God, yung law of Moses, perfect dapat yun. Pero alam nila na wala naman talagang makakagawa noon. Kaya lang nagmamarunong nga itong mga Pariseo at mga Saduceo na sila nga ay tagapagbantay ng batas, ay sila rin ay tagapagpatupad ng batas. Pero sinasabi ni Jesus, sabi nyo lang yun. Di naman yun talaga ganon. Na ito nga ang pagpapagaling niya sa chapter 5 ang nag-udyok sa mga to para siya ay patayin. Alam ni Jesus na siya nga ay papatayin. Kaya lang hindi pa nga niya panahon, 'di ba? Napag-usapan din natin ng mga nakaraan. So, tinayuan ni Jesus kung ano yung katotohanan. At dinemonstrate din niya na
mas maigi yung kanya kaysa doon kay Moses. At ito nga, sa Hebrews mababasa rin ninyo ito, na mas maganda yung kay Jesus kaysa dun sa kay Moses din. Na yun nga sa Old Testament. Kasi uulitin ko, ang laging katwiran itong mga nakakaalitan ni Jesus ay sila nga ay tagapagmana at tagapagpatupad ng batas ni Moses. Pero sabi ni Jesus, di naman. Para nga kayong mga dyan malinis lang tignan sa labas. Pero sa kaloob-looban hindi naman pala. Kasi nga, glory nga nila yung kanilang hinahangad, hindi yung glory ng Diyos na nagpapagawa sa kanya kung ano yung batas ni Moses. At sabi ni Jesus dito na aral din sa atin na judge not by appearance but judge with right judgment. Yun ang sinabi ni Jesus. Ang ko lang sa atin kasi minsan pagka nagko-comment tayo madalas kong marinig yung sabi nga sa Biblia, do not judge Pero ayaw nilang ituloy yung karugtong nun with right judgment. Sabi ni Jesus. Pwede kang mag-judge, kaya lang timbangin mo. Hindi yung nakita mo lang na gusot-gusot ang buhok ni Dailin or whatsoever, kung sino man sasabihin mo, ay inaalihan siya ng demonyo. Yung bang, I mean, yung dahil lang sa itsura ng tao, tapos sinasabi na nating, ay, ganun siya. Kasi, ganun yung nakita ko. So, yun yung sinasabi ni Jesus dito na, judge not by appearance, but judge with right judgment. So, ito rin ito rin yung nagmula kung bakit meron tayong batas. Dito rin yung basehan ng ating batas na pagka may mga kriminal, innocent until proven guilty. Kasi minsan nga, may mga nakasuhan na hindi naman talaga sila yung gumawa. Kawawa naman pagka may kaso agad-agad pinatay nyo na or tawag dito, ikinulong mo na. Walang hearing. Minsan nangyayari yung ganyan, kaya lagi natin sinasabi rin nasa na hustisya. So ito yung sinasabi ni Jesus na anuhin muna natin. Kamukha nga nung ginawa niya dito. Binalikan niya yung mga nagsasabi ng sila nga yung tagapagpatupad ng batas. So, binigyan niya rin sila para sila nga ay mga tuwiran din kung ano yung pinagsasabi nila. Kaya lang, ang problema, wala nga silang masabi kasi wala naman talaga nga si Jesus na wala silang maiaakusa sa kanya. Magkamali ba naman ang Diyos Kaya sinabi lang nila nung wala silang makitang dahilan para siya nga ay akusahan, may demonyo ka. Ayun lang ang tangi nilang masasabi talaga. So, yun. So, lagi nating tatandaan na wag basta manghusga, pero pwede kang manghusga, kaya lang titignan natin kung ano yung nararapat para magbitaw ng desisyon, kumbaga. Kaya minsan sa kunyari may nagsabi sa akin na kaibigan na nag-away sila ng asawa niya. Hindi ako nagko-comment ng tungkol doon sa asawa kasi hindi ko pa naririnig yung side naman ng asawa. Kasi siyempre yung nagsasalita sa iyo, tsak na bias yun paano naman yung side nung kabila? Kaya sa counseling naman, sa bali application na to, sa counseling, kunyari si Ate Sonia, kunwari lang nag-away kami ni Maricel, nagsumbong si Ate Maricel sa kanya, hindi yun basta magbibitaw kay Ate Maricel na, uy, si Aling Lorne, ganyan. Siyempre, si Ate Sonia, tahimik muna yan. Hindi lang niya masabi na
teka muna, pakinggan ko muna si ganito. Para nga makapagbigay siya ng right judgment kung sino ang may mali sa aming dalawa. Kasi ganun din ako, pagka ako lang ang laging nagsusumbong tapos ako lagi yung pinapanigan, paano naman yung kabila? Kasi hindi naman po pwedeng mag-away din mag-isa, di ba? So dito natin maaano na makikita na yung sinasabi ni Jesus na porke ba't ako'y walang pinag-aralan ayon yung paniwalaan yung sinasabi ko. Kahit naman wala siyang pinag-aralan ayon sa kaugaliang Hudyo mahusay naman siya talaga kasi nga Diyos siya. Ayaw lang nilang paniwalaan talaga. So yun yung problema, hindi kay Jesus kundi dito sa mga taong ayaw makinig, ayaw maniwala kay Jesus. Okay? At ito yung pinaka ng topic natin ngayon. Appearance could be deceitful. Kamukha nga ni Jesus na hindi siya mukhang edukado. Kaya yung iba, sa mas naniniwala sila sa mga Pharisees kaysa kay Jesus. Kasi totoo naman na wala nga siyang pinag-aralan. Hindi siya dumaan sa pag-aaral ng mga rabbi, pag-aaral ng mga Hudyong nasa templo. Dugtong natin to, be ready to give the benefit of the doubt. Magbigay tayo ng allowance. Kunyari, 75% kang naniniwala dun sa tao, pero bigyan mo rin ng 25% dun sa kabila na, uy, baka may mali sa taong, baka naman iba yung kwento rin ng kabila. So, very important to sa atin, lalong-lalo na sa internal conflict sa atin na magkakasama na, di ba may mga, kamukha nga ng kwento ko dati na nagsumamang loob ni Dailin sa akin, hindi ko naman alam na ganun ang So, ganun, nangyayari ito sa atin mismo. Pero, ayun nga, magbigay tayo ng allowance, kumbaga bago natin sabihin na, ay, ikaw ganito, ganyan, ganyan. Kasi maaaring na misinterpret lang niya yung sinasabi natin, sinasabi ninyo, or hindi lang kayo nagkaunawaan dun sa mga terms na pinag-usapan niyo. Kaya nagkaroon ng conflict. At lagi nating tatandaan na si Jesus yung ating example. Na pwede tayong makipag-argue sa ating mga hindi rin kapananampalataya. Tatayuan din natin kung ano yung katotohanan at ipo-point out natin yung mali sa paniniwala. Hindi yung dahil lang sa itsura ng tao kaya siya ay mali. Anong ginagawa ng mga Pariseyo dito. Dahil lang hindi nakapag-aral si Jesus sa kanila, lahat na lang na sinasabi niya ay parang mali. Kaya lang, hindi rin nila maikakaila na tama yung sinasabi ng Panginoong Jesus. Okay? Ito yung ating paki-screenshot lang. Make a list of what you learned in this topic, in what ways you can apply them. Tapos assignment, 25 to 50 at matatapos na tayo sa chapter 7.